Ilang araw na lang ay magaganap na ang ating pinaka-aantay. A decade and 8. Mylene, 18th birthday. See you! Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Hello po mga kababayan, good morning. Ayan, papunta po kami ngayon kay Mylene dahil susunduin na po natin ang nanay at tatay po ni Mylene. Pero bago po namin siya dalhin sa Maynila ay makeover po muna natin sila ng bonggang-bongga. Kasi bukas na po ang aking bukas po ang flight nila. Ayan, kasama nila sila Paul at saka si Ralph at saka po si Edito. May iwan lang po si Pipi Panday dahil marami po siyang tatapusin. Magdidibo na lang po siya pagbalik namin. Ayan, tapos ano po, ako naman mamayang gabi na po yung flight ko. Ayan. So let's go. Napakaganda po dito sa lugar nila Mylene talaga. At syempre kasama rin po namin si Edito. Mag-a-abroad na si Edito. Bye. Saan ka punta? Charis. At bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ng ating prinsesa, ngayong araw na ito ay pinuntahan ko na ang mga magulang ni Mylene dito sa kanilang bahay para sila ay masundo at madala ko na sila sa Davao at from Davao going to Manila. Pero bago ang lahat ng yon ay kailangan ko rin muna silang makausap para naman maging maayos ang kanilang pag-alis dito dahil mayroong mga batang maiiwan ang kanilang mga anak o mga kapatid ni Mylene. Nasunduin ko na si Ate Elma at saka si Kuya Jerry dahil pupunta na nga po tayo ng Maynila at para umatid ng Tibo. Okay na? Okay na mga gamit? Okay. Kunti lang yung pinadala kong gamit kasi bibilang ko na lang po sila ng gamit nila. At tapos, yung mga susuotin nila okay na rin. No? Kasi nga po inspired. Bibilang ko na lang din kung ano pa yung mga kulang. So let's go. Ready na? Okay. Sige, magpaalam ka na dyan sa mga bata. Ilang araw lang naman? 3 days. Kasi maghilak pa yung mga bata. Tara na. Iwan na ang mga bata. Bye-bye mga bata. Bye-bye. Nanay, paji ka. Ayun, call. Bye-bye po. Let's go. Hindi na ka bata. Kuan. Yan pa. Okay, let's go. Babay na sa mga anak niya. Umiyak na yung mga bata. Sige po, let's go. Baka mahuli po kami sa flight. Sino sa likod? Ako dito na po. Ayun, guys, di mong ba? Ay, ang sabi? Hi. Hi, God. Sa letrang B, Basenboret. At pagkatapos ko nga siyang masundo, ay dumiretso na agad kami sa isang mall dito sa Davao para naman makapagpasalon at maayos natin ang buhok ni Nanay Elma. Dahil sobrang excited niya na makaatin sa dibo ng kanyang anak. Kaya naman, iniready natin siya para masimulan na ang kanyang makeover. First time ito ni Ate Elma, kaya medyo kinakabahan daw siya. At alam niyo naman, mahihain na ito. Pero sabi ko sa kanya, relax lang.
At syempre, damay-damay na to, nagpagupit na rin si Edito. At syempre, idamay na rin natin ang kanyang mga paa at kamay para total package na. Matagal din siyang nasa sa bundok at hindi niya ito nararanasan kaya gusto ko maging masaya siya sa araw na ito. Sino nga ba naman ang hindi may excite na makapunta ng Maynila dahil sa tagal-tagal ng panahon o sa huna-huna ay hindi naman inisip ni Ate Elma na makakapunta siya roon. At syempre, ang isa sa mga PB team natin, namnam na namnam ang paggugupit sa kanya. At natutulog pa nga. Ano kaya magiging kalabasan ng kanyang gupit? Mukha pa kaya siyang Peking Bombay? O gusto daw niya maging kamukha ni Stephen Curry? Talaga ba? Baka naman Chicken Curry. O siya, sige, ang barbero na ang bahala sa'yo. Nanay, keep gawin. First time ate? First time no? So may feelings te? Sige bati ni mo. Sa feeling first time. Kabang-kaba na dyan si Ate Elma. Bakit daw umuusok ang kanyang ulo? Ano daw yung nilalagay? At syempre, hindi naman pwede nating hindi isama si Tatay Jerry na nalulumbay na at naiinip. At medyo inaantok na rin siya. Kaya naman, isasalang na rin natin siya. Grabe barad eh. Or 15 years old, Brad. 9. Huh? 9 years old? What? Wow! Wow, feel na feel naman ni Peking Bombay. Tagok sa kuwara na, Brad. Tagok sa nangka. Buwaghag, no? Okay na yung pinaka-usuron na buong girl. Nindot mo yung kulot good, no? Kag may mga... Trend karon may nga buong. Oo. Nguha lang kag tagok sa nangka, Brad. Wala, pilit. Oo. Para matuloy. O hayan, natapos na siya.
Kayo na po ang humusga kung sino talaga ang kamukha niya. Ano masabi mo, Brad? Okay na kaya? Ayos na. Nakatulog ako. At syempre, medyo matagal-tagal talaga ang pag-aayos sa buhok ng mga babae. Kaya naman kahit naiinip si Ate Elma ay nare-relax naman siya. At eto na nga, sisimulan na rin natin ang pagpaayos ng mga paa ni Tatay Jerry. Eto, kinakabahan din. Medyo natatakot. Ano daw ang gagawin sa kanya? At tulad ni Nanay Elma, first time din ito ni Tatay Jerry. Ibigay na rin natin ito sa kanya para ma-relax naman ang kanyang mga paa. Matagal ding panahon, nasa bundok din siya sa pag-uuma. Kaya naman, marami na rin siyang kalyo sa kanyang mga paa. It's time para ibigay naman natin kay Tatay Jerry ang makapag-relax. Kamusta, Tay? Okay lang? First time yun, Tay, no? First time na kayong ani. At dito ako natawa sa kanya, bakit daw kailangan pakuluan ang kanyang mga paa? Sinabi ko na lang na relax lang Tatay Jerry, walang masamang mangyayari sa'yo dyan. Marirelax ka lang dyan. Wow! Kabang-kaba na siya dyan at hindi na siya makapagsalita. Tinatawag niya kami kanina at sabi niya baka raw maluto ang kanyang mga paa. At eto na nga ang exciting part dyan. Eto na at gugupitan na si Ate Elma. Excited na rin ba kayo na makita ang kanyang final look? Siyempre, excited din kayo. Nga pala, hindi na namin siya pinariban dahil masisira lang din yung buhok niya dahil pagdating naman doon sa Maynila, maaring makulot din ang kanyang buhok. Kaya naman pinarelax lang namin ang kanyang buhok. At siyempre, gugupitan lang siya ng konti na babagay sa kanya. Alam nyo, sa totoo lang, gandang-ganda ko dito sa nanay ni Mylene. Pero dahil hindi nga siya masyadong naayusan, kaya hindi nakikita sa bundok ang kanyang kagandahan. Pero alam nyo, mamaya, lalabas ang natural niyang ganda. At eto na ulit tayo kay Tatay Jerry. Ano daw yung ginagawa sa kanya? Bakit daw kinikiskis? At ano daw yun ang lalaglag? Sinabi namin sa kanya, ngayon ang lalaglag na yan yung mga pagod mo sa pag-uuma. Sino nga ba naman ang hindi mangangapal ang paa kung sa buong buhay mo ay palagi kang nasa bukid at nagtatrabaho doon? Kaya ganito talaga yung mangyayari. Pero this time, yun naman ay dahil sa kasipagan. Kaya naman si Tatay Jerry ay enjoy na lang. O, di ba? Pumuti na ang ilalim ng kanyang talampakan. O eto na, ito yung nakaka-excite dito, ang magiging look ni Ate Elma. Malapit na rin siyang matapos, pero hindi pa yan dyan nagtatapos mga kababayan. Marami pa tayong gagawin para mapaganda natin si Nanay Elma. Ngayon, inuna lang natin ang kanyang buhok. O balik muna tayo dito kay Tatay Jerry. Medyo matagal talagang kuskusan ito dahil sa kapal ng kalyo na tinatanggal sa kanya.
So ayan, natapos na. O di ba? Nagbago na ang kanyang mga paa. Luminis na. Kamusta ya? Lamig kayo? May paminaw na. Relax kayo. Pahulay sa bukid na. At least nakapahulay. Ka-relaxed. Excited na sa birthday, yeah. Birthday ni Maylin. Excited na. 25 ya. Ha? 25. Nakabutang 7, 27. Oo. Pero kuan 25. Excited na ka? Sige na. Kita na dyan. Ganito nag-Manila, no? Nindot na yan. Nindot na kayo. Lamig na dili tamak lapok ba? Matunok na nagtiniil dito kuan kugon. Sa una di mo dulot ng kugon no. Karon dotla na kugon na yan. Nipis ng kubal ba? Makeover na natin si Nanay Elma. O ganda na oh. Kasi Tatay Jerry oh. Tatay Jerry! Oo, para ka ng sibong ah. Nakasibong Revilla. So ayan, syempre pupunta na kami ng Maynila bukas. Ayan, excited na itong umalis. Excited ka na. Kaya lang nahihilo po siya. Day! Bibili tayong Bonamin, Day. Bonamin. Bonamin. Oo. At syempre, hindi pa yan dyan natatapos mga kababayan. Kakain lang kami. Pagkatapos niyan, abangan ninyo ang magiging final look ni Ate Elma pagdating niya po ng Laguna. Mayroon pa tayong gagawin sa kanya. So yan lang muna mga kababayan. Salamat sa inyong panonood ha. Pero abangan ninyo ang dibo ni Maylin. Talaga naman, pinaghandaan namin ito para maging masaya siya at ang kanyang buong pamilya. At syempre, ang first time na makarating si Ate Elma at si Tatay Jerry ng Maynila. Parating ka na sa syudad. Happy ka? Ang laki na pala ni Maylin. Naku na si Maylin. Happy ka na. At ayan, kumain nga muna kami dahil talagang gutom na. Kaya after nito, eto na. Ay wow! Grabe naman yun! Ang ganda-ganda ni Ate Elma. Makilala pa kaya siya ni Tatay Jerry niyan? Grabe no?
Charot eh. Ay, mana. Masunda na po te. Ha? Masunda na po. Dati. Wow. Yan na yung buhok.